Hi mga Kapilipino, ako si Blue Roy at welcome sa Kwentong Pilipino. Ang bawat kwento ay may pinagmumulan at ang bawat tao ay may pinaguhugutan at ang Pilipino ay natatangi sa buong mundo. Welcome sa Kwentong Pilipino. Sa pagpasok natin sa ikalawang taon, abangan ang mga susunod na mga kabanata. Okay, Victor, anong nais mong sabihin kay Alex Calleja na nagbukas sa iyo ng oportunidad na mailabas ang isang talento na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan sa buhay mo? Siyempre, gusto ko muna magpasalamat sa kanya dahil, yun nga, kumbaga siya yung nagbukas ng opportunity or pintuan kagaya ko na nangarap lang din or sa dating fan na nanonood sa kanya. And at the same time, yun, since marami din siyang nabigay na opportunities sa akin, hindi lang sa akin actually, kundi sa mga kasama ko rin sa The Comedy Crew, which is yung comedy group namin. Comedy group ni Alex Calleja. Ayun. Okay. Michael, ano ang mga abangan sa iyo dito sa Kwentong Pilipino na mga pagtatanghal mo ngayong mga darating na araw? Ayun, siyempre yung show this Saturday sa 19 East, tapos May 1 sa Super Sam sa may Parañaque. Then May 9 dito sa Meets and Deli sa may Rockwell by the Grove sa may Pasig. Okay. Ang mga Kapilipino, sundan niyo po Victor Michael Obera, mga pagtatanghal niyo po. Guys, subukan niyo po na panoorin ang kanilang naiibang estratehiya sa pagtatanghal sa larangan ng comedy o tinatawag na stand-up comedian. Okay. Bago tayo magtapos, bago ko tapusin ang ating pakikipagpanayam, nakikitang bigyan ng pagkakataon na imbitahan ang mga Kapilipino natin na sundan, i-follow, o i-like ang iyong personal account o lahat ng social media account. Ayan. So, yan sa mga Kwentong Pilipino. Ayan. Follow nyo po yung page namin, The Comedy Crew PH, sa Facebook, sa IG, and syempre, yung Facebook and IG ni Alex Calleja. Follow nyo din. And yung personal ko din na socials, which is Victor Obera, parehas sa Facebook at sa IG. Okay. Mga Kapilipino, please supportahan po natin Victor Michael Obera sa kanyang mga social media account, pati na rin po sa kanilang grupo na kinabibilangan yan sa pangunguna po ni Ginoong Alex Calleja. Ito, mga ilang katanungan sa iyo. Halimbawa naglalakad ka sa dalampasigan at nakita mo ang pangalan mo nakaukit, handa ka bang maburay ito ng alon? Sa tingin mo bakit? Kasi siya kumbaga parte siya nung cycle nung dalampasigan which is yung alon lalapit sa shore eventually. O ito personal na tanong, kumusta ang puso mo ngayon? Okay naman. Siya ba ay gaano siya kasaya? Ito ba ay sa anong level na estado? Masaya naman. Masaya. Hindi lang halata, pero masaya naman. Okay, ito Victor Michael, ilang beses ka bang nabigo na sa larangan ng pagmamahal? Madami na. Lagpas na sa daliri ko sa kamay. Talaga? Nabibigo ka pa niyan, So, paano mo naman na-overcome yung sarili mo sa pagtabigo? Tingin ko is naghanap ako ng pagkakaabalahan unang-una. Tapos, tinatry kong mag-improve sa ibang bagay or sa ibang aspeto. Okay. Ito, bibigyan kita ng pagkakataon. Kasi kanina sabi mo, hindi ka gaanong malapit sa mga magulang mo. Anong nais mong sabihin sa mga magulang mo?
Unang-una is, thank you dahil, kumbaga hindi man kami naging close, pero eventually, lahat naman ng meron ako ngayon is dahil pa rin naman sa kanila. Lahat naman ng natutunan ko sa buhay is galing pa rin naman sa kanila. And siguro yung pangalawa is, syempre, sorry sa mga naging pagkukulang ko sa bilang anak. And sorry kung ngayon lang din ako nakakabawi sa kanila. Yan ang mahalaga, yung natatanggap natin sa ating sarili, yung kakulangan. Siyempre dahil siguro nagiging abala tayo sa pakikipagbuno, sa hamon ng buhay, na minsan, sabi nga nila, hindi mo pwedeng pagsabayin sa pagtatagumpay ang lahat ng bagay. May nasasakripisyo talaga. Pero yung pagsasakripisyo na yon, kapag naabot mo na yung pangarap mo, pwede mo nang balikin. At pwede ka nang bumawi. Sa mga kapatid mo, na ikaw sa tingin ko, na ikaw ang nagiging sandalan nila at ehemplo ng paglaban sa buhay. Tingin ko sana mas maging mas sila sa akin. Mas masipag, mas matalino sa mga desisyon. Yun yung lagi kong gustong sabihin sa kanila. Okay. Ito, Victor. Halimbawa, yung 15 taong gulang na Victor kaharap mo ngayon, sa tingin mo, ano kaya ang sasabihin niya sa iyo ngayon? Tingin ko ang sasabihin niya sa akin is proud naman siya siguro sa mga nagawa ko sa buhay. Tingin ko sasabihin din niya sa akin na sana wag mong kalimutan na yung mga tao sa paligid mo, lalo na yung mga nakasama mo before, na kahit magkaiba kayo ng estado sa buhay ngayon, at least hindi mo sila nakalimutan or nakakamusta mo pa rin sila. Anong nais mong sabihin sa sarili mo? Tingin ko mas bigyan mo ng chance yung sarili mo magkamali. Marami ko pang pwedeng gawin sa buhay. Wag mong isipin yung sasabihin ng iba, and at the same time, sana hindi mawala yung passion mo na sa buhay mismo, lalo na sa iba't ibang aspeto ng buhay. Comedy, sa trabaho, sa pamilya. May mga pangarap ka ba na hindi pa natutupad? Tingin ko magkaroon ng sariling bahay. Ayan. Tapos, mas makapag-travel pa sana. And, ayun, tingin ko yun lang naman for now. Minsan ba sa buhay mo na dumating ka dyan na napagod ka? Saang parte ng buhay? Sa lahat ng aspeto ng buhay. Dumarating naman talaga siya. May time din naman before na pagod din ako sa work. Parang naisip ko na naging routinary. Baka hindi na to yung tamang trabaho para sa akin. Sa comedy, may ganyan din na parang nakakapagod na parang hindi ako makaisip ng bagong joke. Parang nahihirapan ako magsulat. May mental block ako. Yung mga gano'n. Ano ang nais mong sabihin sa Diyos kapag kaharap mo siya ngayon? Bigat naman. Siguro syempre, babalik pa rin ako sa thank you dahil sa lahat ng maganda at hindi magandang nangyari sa buhay ko. Hanggang kailan ka mangangarap? Yung hanggat buhay ako, mangangarap ako. Kasi ako yung tipo ng tao na parang ayoko nang walang iniisip. Parang, tsaka tingin ko hanggat meron akong, nandyan yung mga kapatid ko or yung family ko mismo. Tingin ko hindi ako titigil na mangarap kung hindi man para sa akin, para sa kanila. Okay. Ito, huling tanong para sa iyo. Kung isusulat ng isang libro ang buhay mo,
Anong kwento ng buhay mo ang nais mong burahin at hindi makasama sa paglilimbag ng librong? Tingin ko wala eh. Kasi parang hindi na ako yun kung Hmm. alisin natin yung mga pangit na nangyari sa akin. Ah, Kasi parang hindi naman ako darating sa puntong to ng buhay ko kung hindi siya naging aral sa akin. Sa tingin mo, ano kaya magiging titulo ng libro ng buhay mo? Titulo? Mahirap yan ah. Pero siguro batang realist na lang. Yun naman talaga yung ko eh. Yun naman ako lumaki. Or, yun naman Kumbaga siya yung nakabis na naging ako. punot dulo Hmm. ng lahat ng pagsusumikap mo sa buhay. Diba? Victor, maraming salamat sa pagiging bahagi ng kwentong Pilipino. Isang casual na pag-uusap, pero maraming salamat dahil gusto kong ipakilala ka sa kwentong Pilipino na isa ka sa mga taong nagbibigay at nagbibigay kulay sa entablado sa larangan ng comedy. No? Naiiba, iba-iba ng panlasa, ngunit may puso, may katotohanan sa buhay. At sana po mga Kapilipino, kung mabibigyan kayo ng pagkakataon, puntahan niyo po ang kanilang mga pagtatanghal upang malaman niyo po kung ano po yung tinutukoy ko, kung bakit naiiba at nabibigyan natin ng pansin ang mga ganitong klase ng mga pagtatanghal. Victor, huling tanong. Kapag nakakita ka ng apoy na lumilipad sa kalawakan, handa mo bang saluhin ito? Oo, kasi curious akong tao eh. Gusto ko yun. Okay, may ihabol ka pa ba na ipopromote sa kwentong Pilipino? Ayan, siguro yun lang. I-follow niyo yung page namin, The Comedy Crew PH, Alex Calleja sa Facebook, IG, and syempre yung personal page ko, Victor Obera sa Facebook and IG din. Ayun, sana mabisita niyo yung website din namin, thecomedycrew.com. Doon yung makikita lahat sa Facebook namin, sa IG, doon yung makikita lahat ng ng mga shows namin. And sana makita rin namin kayo sa mga susunod na shows namin. Muli, Victor Michael, maraming salamat pagiging bahagi ng kwentong Pilipino. Thank you. And sana makapunta ulit ako sa mga pagtatanghal, no, ng inyong grupo. Sige. And ma-meet ko Ako din, bahala makilala ko ng personal si Ginoong Alex Calleja. Diba? Mga Kapilipino, sa pag-uusap ngayon, napakasimple lang po ang natutunan ko po sa ating panauhin ngayon. Mahirap tanggapin minsan ang isang sitwasyon na sinusubok ang ating kakayahan. Na para bang kay hirap abutin ng mga bituin. Pero katulad po niya, no, yun ang naging daan, naging angkla ng kanilang lakas upang lumaban sa buhay. Sana po, lahat tayo lumaban sa buhay. Gaano man kahirap, gaano man ito kalayo sa ating paningin. Darating pa rin yung panahon na unti-unti pa rin mababago ang ating mga buhay. So, hanggang dyan na lamang po ang aming usapan. Muli ako po si Blue Roy. Ito po ang natatanging handog ko po sa inyo sa kwentong Pilipino.